Ito nga pala yung ginawa kong program. And then, para mas madali natin siya maintindihan, is babase lang tayo dito sa mga each comment na ginawa ko para mas madali natin siya masundan at maintindihan. First, dito sa ask for student name. Dito na naman is hini humingi yung program na to na ilagay ng user yung kanyang name. And isi-save yung input niya sa isang string variables para may pakita or ma-print sa huli. And then dito naman sa may arrays to store 3 quizzes store. Dito naman is gumagawa yung program ng array na may tatlong slot. Then bawat slot na yan is naglalaman ng mga scores ng quiz natin. Dito meron din tayong variables na tinatawag na sum na naka-ready na para pagsamahin yung kabuuan ng scores ng lahat ng quizzes. And then dito naman sa input quiz scores, dito naman is sa loob ng loop na to is humingi yung program ng scores ng bawat quiz natin na humingi siya ng scores para sa bawat quiz. And lahat ng inilagay ng scores ay ini-store sa array na idinagdag kaagad sa running total or sum. Then dito naman sa compute average is kapag lahat ng score ay nalagay na, ito total na siya or i-compute na ng program yung average, and i-divide na siya sa kabuuan ng sum sa 3.0 upang makuha yung tamang decimal ng result. And then last dito sa may output result, dito naman ito yung last part na pinapakita ng program na may dalawang bagay, which is yung pangalan ng student and pagkuha ng average score. Yun lang. And then try natin silang i-run lang. Yung wait natin. Ito. Kunyari name ko ilalagay. Ayan. And then kunyari sa first quiz meron akong 50 points. Sa second naman is meron din nila 50. Sa pangatlo meron tayong 30. Ayan. Ayan yung example niya. Ayan yung output natin. Ayun lang. And then so ito naman yung problem to natin. Ganun pa rin gagawin natin. Susundan natin tong each comment para mas madali natin siyang maintindihan at maunawaan. Mas madali natin maunawaan yung program. Then dito is ask for product name is ibig sabihin na hinihingi ng program yung pangalan ng product natin mula dun sa user, and ini-store siya sa isang string variables. And then dito sa pangalawa, yung array to store for weekly sales, gumagawa yung program ng array na may 4 na slots. Dito naman ilalagay yung sales amount para sa week 1, week 2, week 3, and week 4. And then dito naman sa input weekly sales naman is ipinapakita, and then sa loob ng loop na to is tatanungin ng program ang sales amount para sa bawat week.
And then last is meron tayong display summary. Sa display summary na pagkatapos makuha lahat ng weekly sales, dito ipapakita yung mga final, dito na ipapakita yung final result. Dito yung product name, ayan. Then yung total sales ng 4 na linggo. And then, yun na, subukan natin siyang i-run. Wait lang, ang tagal. Ayan. Kunyari, product name natin is yellow or ice. Ayan. Kunyari, ilan nabenta natin siya. Kunyari, nakabenta tayo ng 20. So, 50 sa 2 weeks. 30 naman sa pangatlong week. Then 50 sa ayan, ito yan. Product natin ay ice. Yung total na nabenta natin sa 4 na linggo is 150 na ice. So, ito naman yung pangatlong problem natin. Ito yung program na ginawa natin para ma-solve siya. First, ganun pa rin gagawin natin is babase pa rin tayo sa may comment. Babasa pa rin tayo sa mga comments para madali natin siya masundan. Ito, unahin na natin itong get a athlete name. Dito naman is hinihingi, ganun pa rin, hinihingi pa rin ng program yung pangalan ng athlete. And yung pangalan na yun is save pa rin doon sa isang variables para maipakita, para maiprint natin sa hula. And then next naman is array to store 5 events times. Dito naman is gumagawa yung program ng array na kayang maglaman ng 5 events times ng athlete. May variables din ginagawa, tinatawag na best. At ito naman is nilalagyan ng napakalaking value. Gagamitin natin ito para matrack kung alin ang pinamabilis o pinamabagal na oras. Yan lang. Then dito, next, may input, event times. Dito naman is sa loob ng loop na to, humihingi yung program natin ng oras para sa isang event at isave ito doon sa ating array. Then pangapat, ito, which is ito, check if this time is the fastest. Pagkatapos natin mag-input pagkatapos ma-input ang oras na ma-input ang bawat oras na i-compare. Ang program ito is kasalukuyang ganito na pala. Mas mababa ang ma-input na oras, magiging bagong process time ito. Sa ganitong paraan, patuloy na natatrack ng program yung pinamabilis na oras sa lahat ng events. Yan. Then last, meron tayong display fastest times. Dito na is kapag na-input na lahat ng oras or lahat ng time is ipapakita natin ang program. Dito yung nandiyan ulit yung name ng athlete. Kaya ito sa ganyan the fastest times pinamabilis sa lahat ng 5 events. Then subukan natin silang i-run. Athlete din, kunyari ako ulit. Then, time ko, kunyari 20, 50, so time ko, 30, 90. Ayan yung output natin. So, ayun naman, ito naman yung problem for natin. Dito pa rin. Susundan pa rin natin yung mga comments para mas madali natin siya masundan. Ito yung una, as for book title. Dito naman is humingi yung program natin. Dito pa rin yung pangalan ng title ng book mula sa user.
And yung title natin isi-save mo mismo sa isang string para magamit natin siya at mapay ka na para ma-print natin siya mamaya. Then dito sa may array for rating, array for user ratings. Dito naman is naghahanda ang program ng integer array na may 4 na slot. Yung bawat slot is naglalaman ng isang rating na ibibigay ng users. Then gumagawa rin ng some variables para pagsamahin sa lahat ng ratings natin. And then next is dito sa input for ratings. Isa is pinapakita dito ang simula ng loop. Dito sa loop natin na uulit ng 4 beses. Sa bawat loop na is yung program natin ng rating from 1 to 4 or 8. Then sinusunod sa ating array na i-input agad mismo sa rating sa total sum. Then ito naman pansin natin itong add to total. Ito nang ibig sabihin namin is pagkatapos natin mag-enter sa bawat rating, agad itong ilalagay sa sum. Ito ay para masigurado na patuloy na natatalata ang kabuuan ng total ratings. Then dito sa computer average rating naman is kapag na-collect na ang 4 na ratings, i-compute na ng program yung average nito. Gagawin nito para sa pamamagitan ng pag-divide ng total sum sa 4.0 para 4.0 nito para makuha yung para makuha ang decimal floating point or result. Then last, dito pa rin tayo, meron display output. Then dito naman is pinapakita na naman yung title and average rating na makukuha sa 4 ratings. Then try natin siyang i-run. Yung kunyari, ano bang title? Kunyari Bible na lang guys. Rating ng una 5 lang is 4 5 ulit isa 3. Ayun yung rating natin. Ito yung lalabas sa rating dito sa box na to. Then yun lang. So dito naman sa problem agad yung pinalas which is ganun pa rin yung gagawin natin. Sundan pa rin natin ito. Itong as per name star is ito naman, hindi lang naman yung program natin. Ito sabi ko sir para itapin pangalan ng isang tindahan. Isip pa rin ito sa program. Kaya dito sa array to store income processes. Ano gumagawa yung program natin ng array na may 6 na pwesto tag-iisa para doon sa kita sa bawat buwan. Meron dito para sa totals na gagamitin para pagsamahin sa kabuuang kita sa loob ng araw buwan. Then input monthly income. Then ito is pinapakita yung then sa bawat pag-ikot ng loop natin is yun yung program natin ng particular na buwan. Itatago yung halaga natin sa array, nakita sa running total. Then